Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat tayo po ay nakatapos sa aklat ng Genesis at ngayon na may patuloy tayong mag-aaral sa panibagong aklat kung saan dadalhin tayo sa tamang pangunawa at pagkilala sa mga tauhan ng kwento, no, na magiging gabay natin sa ating buhay espiritual. Yan. So marahil po, marami tayong makikita na mga pangit na mga bagay at marami rin namang mas maraming magaganda. Subalit anuman po yung ating makita dito sa ating pag-aaral, sikapin po nating tingnan kung ano po ang mensahe ng Panginoon para po sa ikalalago ng ating spiritual na buhay. Kung saan ay meron tayong matungtungan, no, mula sa mga pangako ng Panginoon na kanyang tinupad at maging kalakasan po natin ang kanyang mga salita sa lahat ng pagkakataon. Kaya po sa ating pagpapatuloy tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa po kami lumalapit po sa inyo Panginoon ng may pagpapakumbabang puso. Alam po namin Panginoon na sa mga oras na ito ay sinasamahan mo kami at dalangin namin Lord na mangusap ka sa aming mga puso. Itama niyo po ang aming mga pananaw at mga maling kaalaman. At dalangin namin, O Diyos, na ikaw lang po ang aming mapamalan sa Espiritu at katotohanan. Salamat, O Diyos, sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang salitang Exodus po ay isang salitang Ingles na nangangahulugan ng pag-alis o paglipat ng isang malaking bilang ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. No? Partikular sa koneksyon ng isang grupo ng mga tao na lumilisan ng kanilang bayan o bansa upang makahanap ng mas magandang oportunidad o kalagayan. Ito ay kadalasang ginagamit sa kasaysayan para tukuyin ang pag-alis ng mga Israelita mula sa Ehipto sa ilalim ni Moses or ng leadership ni Moses. Ang salitang Exodus po ay may kasing kahulugan sa salitang going out or exit. Ayan. So, sana po ay nakatulong, no, yung ating definisyon sa salitang Exodus. Ayan, so tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral, no? Ang Exodus po, or dito sa aklat ng Exodus, ay makikita natin at masasaksihan ang katuparan ng mga pangako ng Panginoon kay Abraham. Pangako na pararamihin ang kanyang lahi at gagawin itong isang tanyag na nasyon. At dito rin po ay makikita natin at masasaksihan natin kung paano, no, pinalaya ng Panginoon ang mga Israelita o ang kanyang bayan sa pagiging alipin sa bansang Ehipto. At dito rin ay makikita natin kung paano sila inialis sa bansang Ehipto papunta doon sa lupang pangako. Ayan. So, kakaibat po nito, no, ay ang gagawin ng Panginoon kung paanong ilalapit ang kanyang bayan, no, sa kanya. Kasama ng kanyang pakikipagkasundo doon sa bundok ng Sinai. And kadalasan po, ang Panginoon ay gumagamit ng tao, no, upang mamuno sa kanyang bayan, no, at ganoon din sa isang grupo, no. At dito po makikilala natin yung buhay ni Moses, ang gagamitin ng Panginoon para sa kanyang bayan. Na kung saan nakikita po natin ang direktang pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap ng Panginoon sa kanyang lingkod upang pangunahan ang mga Israelita
sa kung paano mamuhay at sumamba. Okay, o sa buhay na may pagsamba. Siya rin po ay namuno upang magkaroon or magtatag or magtayo ng isang tabernakulo or templo. Tinatawag na templo kung saan ang Diyos ay nananahan o ang presensya ng Diyos ay nananahan. Dito rin po sa lugar na ito ay mag-aalay ng mga handog na susunugin para sa kanilang mga kasalanan. Karamihan po sa mga Jews and even Christians, no, naniniwala sila na ang aklat na ito ay isinulat ni Moses kasama ng kanyang 5 aklat na tinatawag na Pentateuch or Torah. Ayan, so dyan po maglalaro at makikita natin ang ating pag-aaral. Iikot yung ating pag-aaral. Exodus chapter 1, no? Sabi po dito, ang pang-aapi sa mga Israelita. Okay, verse 1. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto, kasama ang kani-kanilang sambahayan. Sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asher. Silang lahat ay 70. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto noon. Paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanyang salin lahi. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Ang unang talata po ng Exodus ay umabot sa mga 430 taon o 430 years. Ang kwento ng Exodus ay nagsisimula kung saan natapos ang kwento ng Genesis. Isang malaking pamilya na may mahalagang lugar sa plano ng Diyos sa mga panahon at ang kanilang paglilipat, no, sa Ehipto. Si Joseph po ay kinilala bilang isang paniyag na apo ni Abraham na siyang nagligtas sa mga taga-Ehipto at sa buong mundo sa panahon ng matinding taggutom. At dahil sa kanyang pakikinig sa salita ng Diyos o sa boses ng ating Panginoon, kung saan po ay kanyang naipaliwanag ang panaginip ng paraon, makikita po natin ang karunungan, no, at ang kanyang kakayahan sa pamamahala, kung saan siya po ay kinilala, no, at pinarangalan sa Ehipto. Subalit, alam nating lahat, anuman yung marating ng tao, no po, katanyagan man, kayamanan, or ano pa man, no? Lagi natin talagang makikita na ang buhay po natin ay mayroong hangganan, no? Same kay Joseph, no? So, dito po makikita talaga natin, no, na makamtan mo man lahat, no, karangyaan, kayamanan, kasaganaan, lahat po ay may hangganan. Same po sa buhay ni Joseph at ng kanyang buong sambahayan. Sabi po sa verse 7, ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Yan po ay mapabasa din natin sa Genesis chapter 47 verse 27, kung saan sinasabi talaga dyan yung mabilis na pagdami ng lahi ni Joseph sa bansang Ehipto, no, sa part ng Goshen. Mapapansin po natin, no, sa verse 7, ang ganda ng sinabi niya sa translation ng English. Sabi po dito sa English, sabi niya, but the people of Israel were fruitful, no, and increased greatly. They multiplied and grew exceedingly strong, so that the land was filled with them. So, ang dami niyang magandang mga sinabi. Sinabi niya dito yung fruitful, no? Yung sinabi niya rin po yung increased greatly, and sinabi niya rin po yung word na
multiplied or grew exceedingly. So yan, ang daming magagandang word na nagdi-describe kung paano talaga dumami yung mga Israelita. Matatandaan po natin na ang lahi ni Jacob mula sa Haran, no umalis siya sa kanyang biyanan. So si Jacob, si Rachel, si Leah, si Zilpha, and Bilhah. Kumbaga dito po sa 5 taong ito, no, nag-umpisa yung buong angkan ng Israel, no, or mga Israelita. Napakaganda pong mensahe din nito sa atin, kagaya ang sinabi ni Job dun sa Job chapter 8 verse 7, sabi niya, and though your beginning was small, your later days will be very great. So, wala naman talaga, or meron mang nag-umpisa sa malaki, pero hindi ganun katibay, no? Karamihan talaga ng nag-uumpisa talaga is nag-uumpisa sa maliit or sa konti. At ito po ay pag pinagyaman ay mas ma-enjoy, no? Mas ma-enjoy siya at mas mapapanatili. Sabi po sa verse 8, lumipas ang panahon at nagkaroon ang Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nangangalib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa sa atin. Yan. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito. At pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. Kaya naglagay sila ng mapabagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Sa verse 8 po, makikita natin talaga, no, kahit anong gawin ng tao na maganda at makapagsalba ng marami, no, ito po ay makakalimutan paglipas ng mga panahon. Kaya talagang sinasabi din ng Bible, no, ang damoy nalalanta, kumukupas ang mga bulaklak, no? Kasama po dito yon yung mga mabubuting gawa natin. Pero sabi nga po, sayang, ngunit ang salita ng Diyos kailanman ay hindi lilipas. So isa lang talaga yung pwede nating panghawakan, salita lang ng Panginoon. Pero yung salita at gawa ng tao ay may hangganan po, no? At makakalimutan po ito pagdating ng panahon. Dito rin makikita talaga natin yung discrimination, no? Yung hindi talaga po siya maganda kasi ito po ay nakakapag violate dun sa karapatan ng ibang tao, kung saan din talaga parang tinuturing ng kagaya po nito, tinuturing niya na parang sila lang yung may karapatan ng kalayaan at kasaganaan, samantalang yung mga tao sa paligid nila ay parang wala kayong karapatan dito, no? Hindi kayo bahagi dito. Yan. So yung discrimination po talaga ay hindi po yan nakakatulong sa kahit na kanino man. Feeling of discrimination ay sa both, no, dun sa na-feel niya na nag-discriminate siya at doon sa siya yung nagdi-discriminate. Ikaw yung nagdi-discriminate ng tao, so kawawa naman yung mga tao na wala naman silang kasalanan pero parang inaalisan mo sila ng karapatan. Pag ikaw naman yung nagdi-discriminate, yung feeling mo na ganon, dalawang bagay lang yan. It's either gagawa ka ng bagay para mapuksa sila, no? Or kung ano man yung mga pwede nating gawin para matanggalan sila ng kapangyarihan at karapatan, diba? So, yun, dalawang bagay po yun na naranasan naman ng Paraon at ng mga Israelita. Kasi nga po, sinasabi dito na dumarami yung Israelita, kaya nakaramdam, no, ng takot itong bagong Paraon, kung saan talaga ay nais niya na etong mga Israelita ay gawan ng mga bagay na
para ma-feel niya lang na siya ay secured or secured yung kanyang nasasakupan. Nang mga panahon pong ito, no, ang Egyptians po ay natatakot na masakop ng mga Hittites, no? Kung saan talagang kapag takot ka talaga, no, ang dami mong pwedeng maisip na kalaban. Kaya naman talaga ang sabi dito nung paraon ay baka itong mga Israelita ay sumanib sa mga kalaban nila once na sila ay atakihin upang, sabi niya dito, sila ay makalaya or yung word na makatakas. So makikita po natin dito, no, yung takot din ng mga Egyptians na mawala sa kanila yung Israelita. Kasi sabi niya dito baka salakayin tayo ng ating kaaway at kumampi pa sila sa mga ito. At pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. So, ibig sabihin, gusto nilang i-keep yung mga Israelita, no? Ayaw naman nilang mawala yung Israelita, kundi gusto nilang i-keep. Kasi nga naman po, ito yung gumagawa ng mga mahalagang mga bagay sa kanila. Kaya naman po ay, sabi dito, gumawa siya or appoint siya ng mga bababagsik na tagapangsiwa. At sabi dito ay ipinagawa ng paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses. So, kung ano man yung mga buildings or ano man yung mga pinagawa pa ng paraon ay masisearch po natin. No? So, sabi po sa verse 12, ngunit habang inaapi ang mga ito ay lalo namang dumarami at nanirahan ng mga Israeli sa iba't ibang bayan, kaya't sila ay kinatatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong walang awa. Pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Ayan, mapapansin po natin yung salita dito na habang inaapi, no? Sabi dito, habang inaapi ang mga ito ay lalo namang dumarami. Yan. So, alam niyo po ba? Sabi nga natin, di ba, sa Genesis, all things work together for the good of those who love the Lord. Yan. At lahat ng yan ay for His purpose. Alam niyo po ba na itong Egypt ay nagmistulang bahay bata, no? Bahay bata, kung saan talaga dito talaga pinarami sila ng Panginoon. Ayan. So, marahil alam ng mga Israelita na natatakot ang mga Egyptians kapag sila ay dumarami. Kaya naman talaga ito rin yung naging posibleng dahilan kung bakit talaga sila talaga ay maybe intentionally na magparami, no? Magparami po sila. At meron pa rin tayong magandang matututunan dito. The more na pinahihirapan, the more silang nagiging fruitful. Sana po ma-apply natin to sa buhay natin bilang mga Kristiyano, no, mga kapatid, na kahit nahihirapan tayo bilang isang Kristiyano, no, yung lagi natin sinasabi, bakit ko kailan ako naging Kristiyano, saka ang daming problema, dapat po pala, the more tayo nagkakaroon ng problema, the more dapat tayo maging kagamit-gamit sa Panginoon. Kasi mahirap kapag dumaranas tayo ng pagsubok, dumaranas tayo ng maraming problema, tapos lalayo tayo sa Panginoon, di ba? So parang hindi siya rewarding. Samantalang sa kabila ng mga pagsubok ng buhay, kahirapan ng buhay, dapat po talaga lalo tayo na magkaroon ng bunga, no? Bungang espiritual, kung saan maaari na tayo po ay mas maging kagamit-gamit sa gawain. Kung dati ay tayo ay tagalinis ng church, o susunod, meron na naman tayong another ministry na mag-discover, no, from the Lord, no, sa atin, kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. So, alam niyo, ito talaga yung pinaka naging remarkable sa akin sa passage na to, kung saan talagang sinabi dito na habang sila ay pinahihirapan, lalo silang dumarami. So, dapat pala ito yung maging sandigan natin, maging tungtungan natin, maging inspirasyon natin, na the more na nahihirapan tayo, the more naman dapat na mas maging kagamit-gamit tayo at maging mas mabunga tayo.
At alam niyo po ba na hindi to pwedeng mangyari sa Kanaan? Kasi doon sa Kanaan, maraming mga Canaanites na hindi naman talaga sila racist, no? So, pwedeng mag-asawa yung mga Canaanites sa mga Israelita. Samantalang dito po sa Egypt, talagang mahigpit talaga nilang ipinagbabawal ang pakikipag-asawa ng mga Ehipsyo sa mga Israelita. Kaya kumbaga po, dumami sila ng marami na hindi sila nagkaroon ng mixed, no? Kaya kumbaga po talagang ito ay plano ng Panginoon na mangyari para talaga, sabi ko nga kanina, ng mistulang bahay bata, no? Kaya itong lugar na ito sa kanila. Saan talaga sila po ay dumami ng walang mix, no? O talagang sila lang. Dahil nga rin po sa plano, no? At kasunduan, napakikipagkasunduan ng Panginoon sa tao or pangako ng Panginoon sa tao kay Abraham na pararamihin talaga niya ang mga Israelita, kaya wala talagang kahirapan or pagsisikil ang siyang makapipigil sa plano ng Panginoon, no? Kahit yan pa yung matinding pagpapahirap, no? Mangyayari pa rin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga po sinasabi talaga sa Isaiah chapter 54 verse 17, sabi doon, "No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord." Diba? Ang ganda ng pangako ng Panginoon. No weapon formed against us shall prosper. Verse 15, sabi po dito, "Isang araw ipinatawag ng Paraon sina Sifra at Pua, ang mga kumadronang Hebreo, at sinabihan ng ganito." Verse 16, "Sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae." Yan po ang sinasabi dito. Siyempre, hindi naman tayo naniniwala na dalawa lang talaga yung kumadrona sa bansang Ehipto kasi sa napakalaking lugar po nito. So, maaaring sila lang yung pinaka-leader ng mga kumadrona. Ano po? So, dito din makikita natin na pinangalanan yung dalawang kumadrona. Alam niyo po ba, ang daming babae sa Bible pero hindi pinangalanan. Pero the fact na sila ay binigyan ng pangalan, ibig sabihin, mayroong silang mahalagang gampanin dito sa ating pag-aaralan, maging sa buong story ng Bible. Ayan, sabi po ng Paraon, kung ang bata ay lalaki, patayin. Yan. Dito makikita talaga natin na ang target talaga, no, yung next generation. Kaya makikita po talaga natin yung plano ng Paraon, same sa plano ni Satan, ano po, yung pagkakaroon ng galit ng mga tao talaga sa Jews, no, or sa mga Hebreo, yan, kung saan talaga po ang atake nila ay doon sa susunod na henerasyon, kasi naniniwala talaga po si Satan, no, na ang Mesaya ay manggagaling po talaga sa lahing ito. Yan, kasi naman sinabi naman po talaga yan, no, buhat sa Genesis chapter 3 verse 15 to 16, yan po, yung sinasabi po sa salita ng Panginoon. Kaya naman talaga, yung mga manganganak, no? Yung mga baby na darating talaga, ito na yon yung kanilang target. At nangyari din po ito sa panahon ni Jesus, no? So talaga makikita natin yung typology of Jesus here. Kaya talaga po tayong mga magulang, no? Kaya ang sabi po talaga ng Bible, sa Deuteronomy, sabi doon, "This word that I'm giving you today are to be in your heart." Sabi doon, repeat them to your children. So, talagang kailangan talagang uulit-ulitin natin sa ating mga anak kung ano yung salita ng Panginoon. Sabi doon, talk about them when you sit into your house, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up.
Kumbaga talagang dito sinasabi talaga na ulit-ulitin natin sa ating mga anak sa kung ano man yung ating ginagawa, ulitin natin sa kanila yung salita ng Panginoon para mawala man talaga tayo, matanim sa kanilang kaisipan at maituro din nila sa mga susunod na henerasyon para nang sa ganun hindi sila magaya ng kaaway. Dahil ang atake po ni Satan talaga, hindi man niya tayo magapi, sisikapin niya yung ating mga susunod na henerasyon masira upang hindi na maipasa yung mga magandang aral at pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi po sa 17, ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sumunod ang mga komadrona, ang utos ng hari. Okay? Hindi nila pinatay ang mga sanggol na lalaki. Yes, takot ang mga komadrona sa paraon. Pero ang sabi po dito, mas takot sila sa Panginoon. Yung pagpili po ay malinaw. Ano po? Yung yung takot sa civil government na utos, yung sa utos ng gobyerno na maliwanag na taliwas sa utos ng Panginoon. Paano ba natin na-discern, no, na ang utos sa atin is ito ba ay taliwas o ito ba ay sang-ayon sa nais ng Panginoon? At kapag nalaman po natin yung bagay na yan, nasa atin yung pagpili at pagdidesisyon. At nakita po natin yung magandang example na ginawa ng mga midwife kung saan mas pinili nila yung tama, yun yung nais ng Diyos, no? Yung utos ng Panginoon at hindi yung utos ng paraon. Kaya sa halip na patayin yung mga sanggol na lalaki ay hinayaan po nila itong mabuhay. Ang pangyayari po ito sa mga midwife ay same sa karanasan ng mga apostles, no? Nung sila ay pinipersecute sa Book of Acts, no? Kaya ang sabi nga po sa Acts chapter 4:18, kung kaya't muli na nilang ipiniliwanag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsalita o magturo pang muli sa pangalan ni Jesus. Pero sabi sa 19, subalit sumagot sina Pedro at Juan. Sabi dito, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. So makikita natin dito yung dalawang authority, no, yung civil authorities and God authority. So mamimili tayo, alin ba dito yung susundin ko? Alin ba yung mas matimbang sa akin? Or alin ba yung mas pahahalagahan ko? So yes, kung baga tayo po ay under pa rin ng civil authority, but even the civil authorities is under the God's authority. So, dapat alam po natin yan, no, kung saan tayo mas makikinig at saan tayo mas susunod. So, isang maging pagpapala sa atin, yung buhay na ginawa ng mga midwives. Yan. So, nandito na po yung pagpili. Yes, sabi nga sa Romans, kasi minsan ginagamit din talaga yung Word of God. Sabi sa Romans, tayo dapat ay magsubmit sa authority, no, sa government authorities. Pero lagi nating tatandaan na meron din tayong dapat na gampanin pagdating po sa submission, no? Lalo na kapag tumutukoy po ito sa moral at spiritual na aspeto. Kaya kapag dating po sa mga bagay na ito, kailangan nating magtimbang at mamili, no? Ito ba utos ng government is taliwas na sa utos ng Panginoon? Are you still willing to submit to the government kahit na nako-compromise yung ating pagiging Kristiyano or tagasunod ni Kristo? So dapat po talaga though tayo ay sumusunod sa government, dapat manguna pa rin ang pagsunod sa Panginoon. Ayan. So, sabi sa verse 18, dahil dito ay pinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebrea?
Verse 19, mangyari po iba ang mga Hebrea sa mga Ehipsyo or Ehipsya. Madali po silang manganak, kaya naisilang na ang mga sanggol pagdating namin, sagot nila. So, this is another debatable and very controversial issues na rin, pa rin po sa pagdating sa Bible, no? Marami pong nagsasabi na ang mga midwives ay nagsinungaling sa paraon at sinasabi nga na so pwede pa rin white lies, hindi pala kasalanan yung white lies, ganyan. So maraming nagsasabi na gano'n, pero lagi po tayong stick doon sa word of God, no? Pwede rin naman na nagsasabi ng totoo ang mga midwives na maaring pag dumadating nga talaga sila is nakapanganak na. Though they have the power pa rin para patayin yung mga bata, pero dito makikita natin na hindi naman talaga in-explain yung totoo pang mga rason kung bakit hindi talaga pinapatay yung mga bata. But ito pa rin yung katibayan na pinapakita natin na meron tayong choice. Okay? Again, pwedeng totoo yung sinasabi nila na buhay na, nakapanganak na, kasi baka mas matapang yung mga Hebrea kaysa Egyptians women, na kumbaga talagang malakas yung loob nila pagdating sa panganganak, kung saan talaga naman na ganun katapang ang mga Hebreano po. Pero, sabi dito, pwede rin naman na hindi lang nila sinabi yung iba pang detalye ng kanilang mga paliwanag. Pero ito yung maganda dito, no? Kagaya ng hindi nila pagsalaysay ng kung ano pa yung mga nangyari, tayo naman talaga hindi naman tayo obligado na sabihin lahat, no? Piliin lang natin yung mga bagay na sasabihin kung saan hindi tayo mapapahama. Kaya nga sabi talaga din, the more you talk, no? More talk, more mistakes. Less talk, less mistakes. So, piliin lang natin yung mga bagay na sasabihin natin kung saan hindi talaga makakompromise yung ating pagkatao, yung ating pananampalataya, at yung ating estado bilang mga lingkod. Kaya patuloy dumami ang mga Israelita. Samantalang mga kumadron na naman ay pinagpala ng Panginoon, no? At binigyan sila ng kanilang sariling mga pamilya. Kaya po dito sa story na to makikita talaga natin, no, yung parao sinasabi niya na tama na yung pagdami ng mga Israelita, pero si Lord patuloy na itong pinagdarami, no? So tao versus Diyos, no? Power ng tao versus power ng Diyos. Kaya walang makakapigil, walang makakahadlang sa naisang Panginoon. At lagi po nating tatandaan, no, na doon sa katuparan ng mga pangako at plano ng Panginoon ay kailangan ng mga tao na willing mag-submit, willing at matapang na sumunod. So, kung hindi tayo yon, kung hindi tayo tutugon, marami siyang pwedeng gamitin. Kaya, since tayo po ay kinakatok ng Panginoon, dapat po ready tayo para maging kagamit-gamit po tayo at maging part tayo ng history. O, diba? Ang sarap kaya na kapag ang pag-uusapan is paglago ng mga spiritual na tao, no? Paglago ng mga mananampalataya is nisasama yung pangalan natin as part of it, no? Sa church. Diba? Yung paglago ng church, hindi po yan dahil sa pastor, hindi rin po yan dahil sa mga leaders, kundi sa lahat ng kabilang dito. Kaya naisin po natin na mapabilang po tayo o yung ating pangalan sa mga nakikita, naririnig pagdating po sa paglago ng ating mga churches. Kaya mapapansin po natin dito yung mga midwives talagang na-state yung kanilang name. Hindi po yun pagyayabang, kundi yun po ay pagbibigay ng halimbawa o magandang halimbawa. Bakit po sinabi dito na
sa verse 20, kaya't patuloy na dumami at lumakas sa mga Israelita, ang mga kumadron na naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila'y pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. Bakit kaya sinabi binigyan sila ng sariling pamilya? Kasi alam niyo po, according sa pag-aaral sa Egyptians daw po, sa Egypt, ang mga kumadrona dyan, nagagampanan nila yung pagiging kumadrona kasi wala silang mga anak, no? Wala silang sariling pamilya. Kaya naman, dito talaga makikita natin yung blessing ni Lord dahil sa kanilang magandang pagpili or tamang pagpili ng susundin. Sinabi po dito na binigyan sila ng sarili nilang mga pamilya. O diba, yung mga imposibleng bagay talagang magiging posible kapag si Lord talaga yung kakampi natin. Kagaya ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Yung talikala ng yung sumpa ng hindi ka magkaanak o ganyan dahil sinabi ng tao, yan po ay pwedeng i-twist ni Lord para makita mo yung kapangyarihan niya. Kaya di ba yung pagsunod ng mga midwives dito, nakita nila yung power ni Lord sa pamagitan po ng pagkakaroon nila ng kanilang mga pamilya. Sa verse 22, inutos naman ang Paraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at hayaan namang mabuhay ang mga babae. O another command. Dahil hindi namatay or hindi pinapatay ng mga kumadrona yung mga baby, another plan na naman po ang ginawa ng Paraon. Yan. Ang sumunod na plano at utos ng Paraon sa pagpatay sa mga batang lalaki, kung saan ito po ay dapat itapon sa ilog, ay naging kaparaanan ng Diyos para matupad ang kanyang planong pagsalba or pagligtas sa kanyang bayan. Ayan po, yan ay ating matutunghayan sa susunod na kabanata. Kaya abangan po natin mga kapatid, nawa tayo po ay napagpala at natuto sa salita ng Panginoon. At talaga po dito makikita natin yung plano ng taong masama ay kayang i-twist ni Lord para sa ikabubuti ng kanyang mga tinawag. Salamat po and God bless everyone. Good morning.